taong bayan mismo, miski ho si Senadora Leila de Lima, ayan, sabi niya, De Lima, to abandon impeachment is to abandon people. Totoo ho. Di ba? Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon at ebidensya mismo mismo ang magpapakita niyan, hindi ang chismis, hindi yung takutan. Ilatag kung talagang yung ebidensya nyo hindi sapat, naku, kulang naman yan. Sige, ilatag nyo pa din. At least nakita ng sambayan ng Pilipino. At least narinig nila. Naku, hindi enough yung ebidensya. No? Si Sara, acquitted. Matatanggap ng mamamayang Pilipino. Kesa ho, yung doon sa naririnig nating mga bali-balita na bago pa daw po makarating sa Senado, dead on arrival na. Kumbaga, wala nang kwenta. Hayaan yung marinig. May mga ebidensyang isinumite. Merong mga ebidensyang kinalap. Di po ba? At yun, nakikita ho natin mga kababayan, doon mismo sa mga hearing na ginagawa po sa Congress. At mismong ipinasagot at tinatanong po sa kanila yan. Hindi ho nila masagot. Pinapaikot-ikot ho nila yung sagot. Pagka ipit na ho, ang gagawin, masakit na po ang dibdib ko. Diba? Masakit na po ang dibdib ko. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Pakinggan nyo yung ebidensya. Huwag yung tipo mo, wala, kulang. Sige, wag na ituloy. Okay na. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Sa amin pa naman kinakaltas. Lahat ng sinusweldo niyong mga senador. Di ba? Kaltas saan? Kaltas po sa kinsenas katapusan ng mga sweldo natin. Patong saan? Patong doon sa mga binibili nating mga produkto. Lahat po yun, may tax. Pagpunta ng tax, pag nalikom na ho mga kababayan, papunta sa pondo ng bayan. Saan po ang sweldo ng mga senador kinukuha? Sa taong bayan. Tapos ang taong bayan, hinihintay yung magiging resulta ng impeachment. Tapos ang gagawin ninyo, aabandonahin nyo lang. Lugi kami. Diba? Lugi kami sa ganun. Maging patas kayo sa mamamayang Pilipino. Dahil pag ang mamamayang Pilipino ang nagsalita at nagalit, naku, ewan ko na lang. Diba? Kaya nga kayo nakalukluk dyan. Ang naglukluk sa inyo, ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo ba narinig ilang porsyento ang may gusto na magkaroon ng kasagutan sa impeachment? 88% ng bawat ng mamamayang Pilipino. Ito hindi ho nalalayo. Tingnan nyo po mga kababayan. Hindi ho nagkakalayo yung datos. Bakit to? Ilang porsyento ng mga kongresista ang nanalo na makakapasok ulit sa 20th Congress? 86% ho mga bossing. Diba? Ibig sabihin mga kababayan, yung mga kalugar nila agree doon sa pagpirma nila sa impeachment. Kung ayaw ng mga kalugar nila, mga malamang ho, talo ho yung mga yan. Baka po hindi umabot man lang ng 50%. Hindi. Kita mo halos lahat sila nakabalik po, mga bossing. Ibig sabihin, iniluklok sila ng mamamayang Pilipino kahit na alam nila na etong kongresista na to ay bumoto para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Baka yun pa nga ang dahilan nila. Kaya ibinoto yung kongresista na yon kasi gusto ko tong kongresista na to, no? Hindi natatakot na i-impeach si Inday Sara Duterte kasi nga naman kitang-kita na yung mga ebidensya. Sabi ni Cheche Boreche, niloloko tayo. Asa na dito? To abandon impeachment is to abandon people. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo
ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan. Sabi ni mamamayang Liberal Party List, Congresswoman-elect Leila De Lima. Oh. At ito pa ho, mga kababayan, idadagdag ko ho ito. Pakinggan nyo po yung mismong mga mamamayan natin. Ano pong masasabi niyo sa pagka-impeach ni Sara po? Ayan, ano po masasabi ninyo sa pagka-impeach ni Inday Sara Duterte? Kumbaga, naglibot ho sila, nangalap sila, no? Nung pulso ng mamamayan. O eto, pakinggan po natin isa-isa. Ay, ano pong masasabi niyo sa pagka-impeach ni Sara po? Ang masasabi ko lang, dapat lang ma-impeach dahil sa mga ginagawa niyang pagkasinungaling. No. Dapat hindi niya binabandaan yun dahil presidente yan. Kung yung mahirap, kung talagang kaya niyang patayin. Oh. Yan ang nakakatakot ho, mga bossing. No? Walang kagatol-gatol ang sinabi ni Inday Sara Duterte. May kausap na ako. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Malalaking tao ho yun, ha? Oh. Nakapalibot po ang mga gwardya doon sa mga taong yun. Paano po tayo? Maliliit na mamamayang Pilipino na hindi agree doon sa kanilang mga ginagawa. Ubus tayo. Diba? Kung yung malalaki pong tao, mga presidente, house speaker, asawa ng presidente, sandamakmak ang mga gwardya niyan, kayang-kayang pagbantaan ni Inday Sara Duterte. Paano tayo? Paano sila? No? Na hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. Sabi ni Marijo, tama yan si Kuya, dapat lang ma-impeach si Sara. Oh. Si presidente pa kaya? Kaya yun ang ayaw namin. Yung pagbabantayan. Oh, diba, mga bossing? Ewan ko, siguro kailangan ni Inday Sara Duterte yung magaling-galing na advisor. Kasi yung mga ganun nung pagbabanta, dapat na-advisean siya, Inday Sara Duterte, rendahan mo. Kalmahan mo yung mga sasabihin mo. Dapat may ganun si Inday Sara Duterte. Taga mga kababayan, taga-pigil ba? Diba? Wait lang. Baka mamaya bibigay ka na kung ano naman sasabihin mo. Makakasuhan na naman tayo. Madadagdag na naman sa problema natin yan. May taga-pigil. Kaya lang mga kababayan, wala tuloy-tuloy. Hindi na alam na kung ano yung mga sasabihin. Dun lang sa pagbabanta, ano sabi? Ano sabi ni Inday Sara Duterte pagkatapos nun? Wala po akong natatandaan, wala po akong pinagbantaan na tao.